Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epifanio Labrador, komentaristang walang inuurungan, walang kinakatakutan, komentarista na nagsasabi ng katotohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epifanio Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Epifanio Labrador! Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programa Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay at tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa at maging sa ating mga bago mga subscribers, maraming salamat po. At syempre binabati din po natin ang ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum at maging ating mga kapatid dito sa samang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. At syempre para po sa ating mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na manood po doon sa ating isang channel na Epifanio Labrador, The Extreme Commentator. Doon po ay mapapakinggan ninyo yung ibang usapin ho natin tungkol po sa mga pangyayari dito sa ating bansa na kung saan pinag-uusapan din po natin doon ang mga katiwalian, ang mga kabulukan at ang mga pang-aabuso ng mga politiko laban po sa ating mga kababayan na inaapi nila. Kaya mga kababayan, hihintayin ko po kayo doon na kayo ay aking makasama sa ating mga tinatalakay. Maraming salamat po. Sa hapon po ito mga minamahal kong mga kababayan ay pag-uusapan ho natin itong mga pangyayari ho tungkol nga po muli dito sa pagtaas. Hindi lamang po sa pagtaas ng presyo ng bigas, maging ng iba pang mga bilihin na kung saan sumasakit na ho ang ulo ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa ibang panig ng ating bansa. Marami hong nagme-message dito sa atin at talagang ramdam ho nila ang sobrang pagtaas ng mga bilihin. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga minamahal kong mga kababayan. Okay, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, malaki ang epekto ng pagtaas ng presyo ng bigas dahil ito ang pinakamalaking pinagkakagastusan ng lahat. Hindi lang naman po sa ibang bansa, pati ho dito sa atin at lalong-lalo na ho doon sa mga maraming may anak. Para sa karamihan, 9% ng kanilang gastusin ay para sa bigas. Sabi nga ng aking kapitbahay, di bali daw na wala silang ulam, basta wag lang maubusan ng bigas. Sapagkat kahit walang ulam, kaya naman natin magtiyaga ng paasin-asin, pasukal-sukal. Dati nga nung bata pa ako dahil nga sa medyo mahirap nga ho kami, ay kayang-kaya ho namin na kumain na toyo at saka mantika na may konting asin. Di ba? Kaya mahalaga ho sa Pilipino na makabili ng bigas sa araw-araw. Para sa mga mas mahihirap po ang tinatawag na PSA na bottom 30%, nasa 17.9 ng kanilang gastusin ay napupunta sa bigas. Sabi nga ng ating mga kababayan
tapos na ang Semana Santa. Pero may kalbaryo pa palang nakaambas sa ating lahat. Ayon sa aking nabalitaan, maaari daw tumaas pa ng 5 pesos bawat kilo ng bigas sa mga susunod pa na linggo. O sa susunod na linggo. Sabi ng Department of Agriculture o DA. Ayon sa DA, ang dahilan daw ng pagtaas ng bigas ay dahil sa mababang buffer stock. Mataas na presyo ng palay sa farm gate, bunsod ng dry season di umano, at ang pagtaas ng presyo ng importer na bigas. Dahilan din daw sa pagtaas ng presyo ang patuloy na gyera sa pagitan ng Ukraine at Russia, ayon sa DS yan. Ay parang DS tuloy, DA. Parang ang tagal na hanggang ngayon nagigera pa rin ba? Wala na ba katapusan yan? Gera kayo ng gera dyan. Kami dito kayo nasasakripisyo. Naknateteng kayo. Ang retail price ng special rice ay, kung di ako nagkakamali, nasa 48 hanggang sa 60 kada kilo. At ang 42 ay tumataas ng 49. Tumataas ng 49 naman ang premium. Ang well meal na rice ay 39 hanggang 46 kada kilo naman ang itinaas. Yung naman, yung 34 hanggang 40 kada kilo ang regular naman na rice. Grabe yung pagtaas talaga. To the max na to. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, kapag nagdagdag ng 5 pesos ang presyo ng bigas, batay sa pahayag ng DA, marami ang aaray, hindi lang aray, agugu pa. Agi-agi pa. Marami talaga ang aaray. Tiyak na, sigurado to hindi naman sa iisang tao lang pinariringgan ko nito. Tiyak na panibago na mga paghihigpit ito sa ating mga sinturon. Hindi, totoo lang. Lalo na dun sa mga pinag-aaral. Kasabay pa, sa totoo lang, kasabay sa napipintong pagtaas ng bigas, ay ang pagtaas din naman ng presyo ng iba pang pangunahing bilihin gaya ng asukal, karne, isda, dilata, noodles at iba pa. Biro mo ba naman? Hirap na nga tayo sa bigas dahil tumaas, nagsabayan pa tong mga ibang bilihin na to. Parang ayaw na tayo pakainin ng karne. Ayaw na tayo pakainin ng asukal. Ayaw na yata nila pakainin tayo ng isda. Pati dilata. Pati noodles. Parang mauuwi talaga ito, sa asin na may kasamang mantika at toyo. Ang problema, baka pati toyo at mantika magtaasan na din. O baka ang matira na lang na magiging ulam natin ito, asin. Ika nga ng aking kapitbahay, target. Halos lahat ay nagtaasan na. Ayon pa nga sa ating mga kababayan, hindi na sasapat ang sweldo nila. Diba? Totoo naman yan. Hindi lang naman hindi sa kwento yun. Dahil ang dami yung nagtitext sa akin o nagchat-chat sa akin dito. Ang napipintong pagtaas ng presyo ng bigas ay taliwas naman. Kung maalala ninyo sa pinahayag ni President Ferdinand Marcos na magiging 20 pesos na lang bawat kilo ang bigas. Sinabi ng Presidente noong Marso na makakabili ng murang bigas ang mamamayan sa mga kadiwa stores sa Metro Manila. Abot kamay na di umano ang 20 per kilo ng bigas. Ang mababang presyo, ang mababang presyo ng bigas ay sa campaign promise ng
presidente ni Marcos. Nakapagtataka lang, mga minamahal ko mga kababayan, ito yung napansin ko Nakakapagtaka naman na kung kailan panahon ng anihan. Anong buwan na ho ngayon, di ba? Di ba? Doon po sa mga nag-aani, lalo-lalo sa mga taga Mindoro. Lalong-lalo na doon sa taga Mindanao. Nakakapagtaka talaga na kung kailan panahon ng anihan, saka nagtaasan ng presyo ng mga bigas dito sa ating bansa. Sa totoo lang, sa maraming bahagi ng ating bansa ay nag-aani na ng palay ang ating mga magsasaka. Ibig sabihin, maraming supply at hindi kailangang magtaas ng presyo. Kung tutusin, dapat sobra-sobra pa nga. Di ba? Dapat sobra-sobra pa nga dapat ang ating mga bigas dahil anihan na. Dapat pa nga bumaba ang presyo. Ang ganitong senaryo, sa totoo lang ay nagdudulot ng samut-saring isipins sa kaisipan ng ating mga kababayan. At sa totoo lang, ito po ang napapansin ng ating mga kababayan. Kapag pinahayag na na magtataas ang presyo, saka rin naman dumadagdag ang mga smuggler ng bigas na pumapasok dito sa ating bansa. Kaya ang may tatanong lang natin dito at tanong din ng ating mga kababayan, nagkataon lang ba ito? Nagkataon lang ba na biglang tumaas? Nagkataon lang ba na kahit anihan na patuloy yung pagtaas ng mga presyo? Yan po yung tanong ng ating mga tanong ko na rin ho. Kasi isa din ho ako sa nahihirapan ngayon. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang malawak ang lupain ng Pilipinas para taniman ng palay. Sagana tayo sa tubig, lalo na sa sikat ng araw, kaya nangingitim ngayon mga farmers natin Pero umaangkat pa rin tayo ng bigas sa ibang bansa. Ano na nangyari? Kaya ang nangyayari sa totoo lang halos imported na bigas ang kinakain natin. Samantalang may sarili tayong tanim. Di po ba? Kaya ang sigaw ng ating mga kababayan, sa totoo lang, kailan kaya ihahain sa hapagkainan ang ani sa sarili nating bansa o lupain? At kailan din matatapos ang kalbaryo sa walang tigil na pagtaas ng presyo ng bigas? Gayong anihan na. Di ba nakakaloko talaga mga kababayan? Sa totoo lang, umaalman na ho yung ating mga kababayan sa pagtaas ho ng halos lahat ng bilihin. Sa totoo lang, naaawa na ho ako sa ating mga kababayan dahil halos nagdudugo na ang balikat ng ating mga kababayan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa ating bansa. Nakakaawa na ho. Pero sa akin naman, ito sariling opinyon ko lang ho ito, sa tingin ko, may pag-angkat man o wala, ang presyo ng bigas ay palaging maglalaro sa mga kamay ng mga proprietor. At ang mga magsasaka ay palaging magiging kasangkapan lamang sa mga sakim na middleman. Ito ay magpapatuloy hanggang sa oras na ang gobyerno ay gumawa ng matatag na hakbang upang makontrol kung hindi man maalis ang mga middleman ng palay at magbigay ng mga paraan sa kumikitang pagsasaka sa ating mga nagtatanim. Pero alam niyo bumilib ho ako kay Marcos at nakita ko yung kanyang kapangyarihan at nakita ko po yung kanyang ala Robin Hood na dating. Alam niyo kung bakit ko nasabi? Di ba nga may nangyari doong pinasok ko ng ating Bureau of Customs yung isang bodega
sa Zamboanga City. Ayon po sa kinabalitaan, kinumpiska ng Bureau of Customs, Port of Zamboanga, ang 42.118 sako ng bigas na nagkakahalaga ng 42 milyon matapos na mabigong magpakita ng kaukulang dokumento ang may-ari nito. Ibig sabihin, pinasok nila, hiningian nila ng papel, walang makapakita na tamang dokumento. Hindi ako nagkakamali, nangyari ito noong Mayo 19, 2023. Ayon ho doon sa aking nabasa kasi, noong Mayo 19, 2023 ay ininspeksyon ng mga tauhan ng BOC o katuwang ang Coast Guard Intelligence Group Southwestern Mindanao, Task Force Aduana at Marine Battalion Landing Team 11 ang warehouse ng bigas sa Barangay San Jose, Guso, Zamboanga City sa bisa ng Letter of Authority na permado ni Commissioner Bienvenido Rubio. Meron umanong natagpuan na meron pong natanggap na tip ang mga otoridad na nakatago sa naturang warehouse ang mga smuggle na bigas. Naabutan sa lugar ang 42.180 sako ng jasmine fragrant rice. Yan po yung nakita hong bigas doon. Pinag-sumiti ng mga import document ang may-ari upang mapatunayan na legal ang pagpasok ng mga ito sa bansa. Nang beripikahin ng ESS o CPD at CIIS ang mga dokumento, ay natukoy na hindi saklaw ng sanitary phytosanitary import clearance SIC na inilabas ng Bureau of Plant Industry ang mga bigas. Mayroon din naman pagkakaiba ang aktual na nakumpiskang bigas at ang nakadeklara sa dokumento. Ang isinumiti umano na proof of payment ay para sa shipment ng white rice 50% broken. Pero ang nakumpiskang bigas ay jasmine fragrant rice noong September 1, 2023 ay nagpalabas ang BOC o POZ ng order of picture laban sa mga bigas dahil sa paglabag sa Section 113 kaugnay ng Section 117 ng Custom Modernization and Tariff Act CMTA Rice Tarification Law at Republic Act number 10845 o Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Sinabi ni District Collector Arthur Sibelia Jr. na patuloy na iibayuhin ng Port of Zamboanga ang ginagawa nitong pagbabantay laban sa smuggling alinsunod sa direktiba ni Commissioner Rubio at Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang desisyon, itong napakaganda, mga minamahal kong mga kababayan. Dito po ko humanga kay Marcos. Alam niyo kung bakit? Nag-ala Robin Hood siya. Ito, pabor ako sa kanya. Sana lagi siyang ganito. Basta kapakanan ho ng aking mga kababayan ang nakikita ko para ho sa kapakanan ng ating mga kababayan. Ako po'y natutuwa. Kasi alam niyo naman na ako po ay talagang makabayan. Ang desisyon di umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na
ipamigay ang mga nakumpiskang smuggle na bigas sa mga mahihirap ay isang malakas na mensahe laban sa mga smuggler. Ayon kay Bulacan Representative Salvador Plato. Tama ba to? Plato. Ano ba mga pangalan to? Kulang na lang maging Plato. Plato. Ang desisyon ng Pangulo ay nangangahulugan na hindi na mahahabol ng mga smuggler ang kanilang bigas kahit pa mayroon silang maibibigay na lagay. Siguro, nasanay sila kapag sila ay nahuhulihan ng mga hindi magagandang dyan, at di sila nakakapagsumite ng mga papel, nakasanayan na siguro nila nung panahon ni Digongyo. Kaya nasanay, biro mo kung hindi nakasanayan, aabot ba ng ganung kalaki kadami yung bigas na yan? Sabi naman ng ating, by giving them to the people, it has been placed beyond the reach of those who have illegally brought them in. Sabi ni, ano pala nagsabi nito? Plato. The President action sent the strong signal that there should be no revolving door for smuggled rice and the government. Sabi niya. Sinaksihan ni Marcos ang pamimigay ng 1,500 sako, 1,500 sako ng nakumpiskang bigas sa Zamboanga City sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o PORPIS. Pasalamatan ho natin si Pangulong Marcos. Alam nyo, kung magpapakita lang lagi ng kagitingan, pagiging makatao, makapilipino, makabansa itong ating Pangulo, lagi po akong makikipaglaban para sa kanya. Sana ho ganito yung ating mga Pangulo. Sana hindi ito yung umpisa. At hindi rin ito yung katapusan. Sana ho, habang ikaw ay aming Pangulo, ay naway tumatak sa aming isipan, nakakaiba ka na Pangulo kaysa dun sa sinundan mo. Ang mga ipinamigay na bigas ay bahagi ng 42.180 sako na bigas na kinumpiska na Bureau of Customs matapos na mabigo umano ang may-ari nito na makapagpakita ng mga patunay na legal ang pagpasok nito sa ating bansa. Kaya ito lang masasabi ko, kayong mga smuggler ng bigas, mamili kayo. Ibebenta nyo ng mura sa merkado o kukumpiskahin ng Pangulo at ipamimigay sa tao o sa taong bayan. Warning pa lang yan. Balita ko, halos masiraan ng ulo yung may-ari ng bodega na yon. Mantakin mo ba naman? 42 million ang halaga ng bigas. Pera na, naging bato pa. At posibleng magkaroon pa siya ng kaso. Diba? Kaya yung iba dyan na nagtatago ng maraming bigas sa kanilang mga bodega at kung ano-ano yung kanilang mga palusot kesyo ipamimigay daw sa mga etc. dyan. Wag na kayo magpalusot. Kahit paanong palusot ninyo, bawal nga sa batas na mag-imbak kayo ng ganong karaming bigas. Lalo na kinakailangan ng mga tao. Meron kasing iba dyan, sabi nga nung iba, baka iniimbak nila yung mga bigas na yan para pag wala nang mabili, ibibigay nila ng mura o kaya pamimigay nila para sumikat sila. Kumbaga, strategy na lang nila yun para totoo niyan, sumikat sila. Kumbaga, maling intensyon yung kanila. Sinasadya nila yan. Kumbaga, sabotahe. Sabotahe yan para lumabas na mas magaling sila kaysa sa nanunungkulan.
Yan naman yan eh. Kaya lang, wala na kayo. Tinatrabaho na kayo ni Bongbong. Yari kayo ngayon. Oh, balita ko nga, nagpaplano na itong mga inchik na to na ilabas na daw yung ibang bigas na tinatago nila. Baka yung pera na pinuhunan nila maging bato pa. O kaya nga pinapipili ko sila eh. Sige. Ha? Alalahanin nyo. Hindi naman bulag-bingi yung nasa gobyerno natin. Sa totoo lang sabi ko nga eh. Kung hindi lang magbubulag-bulagan, magtatanga-tangahan, etong si Bongbong Marcos bilang ating Pangulo, ay nako, marami itong ma-accomplish na mga trabaho sa ating bansa. Katulad nitong mga mayayaman na kung saan sinasabotahe siya at saka sinasadya nilang itago yung bigas para magmahal. 'Di ba? Siguro hindi na nakatiis si Bongbong Marcos. Isip-isip ni Bongbong Marcos, mga siraulo nyo. Parang gusto nyo ko ilaglag. Sabi ko 20 pesos na uwi tuloy sa sobra. Times 3 pa yung taas. Siguro naisip niya may lumalaglag sa akin dito. Meron talagang humihila sa akin pailalim o pababa. Kaya alam niya na yan, matalino si Bongbong Marcos at saka meron niyang mga intel. Alam niyang nangyayari sa paligid. Hindi lang yan nagpo-post, hindi lang yan nagsasabi sa publiko ng kanyang mga nalalaman tungkol sa mga taong gusto siyang hilain pailalim. Alam ko kompleto ng yan, detalyado yang mga at meron siyang alam. No? Kaya ito, makinig kayong mga mahilig magtago ng bigas diyan. Kung ayaw ninyong mauwi yan sa libre, pag hinay-hinay na kayo pumunta ng merkado at kausapin yung mga dealer doon. Yung isang sako, bigay nyo na lang ng tag 500 ang isang sako. Visit na visit ng mga negosyante ngayon kay hindi naman negosyante, galit na galit yung mga smuggler. Galit na galit yung mga mayayamang tao na ang iniisip lamang yung sarili nila. Pinapatagal nila yung bigas doon sa kanilang bodega para pag nagtagal, magmamahal. Ngayon, hindi na mangyayari yan. Pag pinatagal nyo yan, mamadalain ni Bongbong yan na maibigay na lang sa mga tao. Palalahanin nyo, nagiging Robin Hood na yan. Hindi yan katulad ng isang senator yan. Robin Hood daw siya. Pero ang totoo, hindi siya Robin Hood. Isa na siya ngayong ub-ub. Pinakamatalinong ub-ub sa kasaysayan ng mga senator. Nag-isa, Robin Padilla. Pag may Robin Padilla, mayroong ub-ub. Siguro galit to si Robin Padilla, yari tayo. Hindi natin magawan ng paraan para masira si Alam ko, nagsasabuatan tong mga to, itong mga senator ni Duterte. Nag-iisip na paano kaya natin sisirain to si Bongbong pailalim nang hindi halata. Para sa susunod na taon, talagang mailagay natin sa pwesto ay si Sara. Para mamayagpag na naman tayo sa pagnanakaw ng pera sa ating bayan. Di ba? Mga kababayan, alam na natin yung larong ganyan. Hindi naman tayo pinanganak ngayon lang. Nagmamasitay, lalo na sa akin bilang isang commentator, pinagmamasdan ko yung mga kilos ng mga yan, yung mga ginagawa ng mga yan. Nako, lokohin nyo na lang sarili nyo, pero ako hindi nyo ako maluloko. Di ba? So mga kababayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikisa. Naway magkaroon po tayo ng dagdag pa ng mga subscriber na makakasama ho natin sa ating pakikipaglaban laban po sa ating mga kababayan na inaapi ng mga taong politiko at ng mga mayayaman na umaabuso sa karapatan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Naway lagi namin kayo makakasama. At muli sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan. Mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.